araw mga kaibigan, welcome sa aking YouTube channel. Ngayong araw meron tayong gagawin, split type aircon na ayon sa may-ari ay wala ng lamig. Ito kasi ang indication na may leak ang air conditioning at mababa na yung karga ng Freon. Set natin sa 22 degrees ang main unit, pero ito ang actual reading ng infrared, 28.6. Itong ito, yung high side wala yan pagka mga ganitong inverter. Kasi sobrang taas na 500 PSI, 50 to 500. Bali yung reading natin sa low side tayo. Tanggalin natin yung cap nandito yung malaman naka-fully open to. Dahil namin ng mga takip sa sanction line, may sirit. So ang suspected namin, nasa pito ang leak. Front seated position yung valve niya para masaraduan doon. Tusupin niya na yung pin. Yan, saka magkaka-reading. Pagka niluwagan ko yung pin, sasara yan. Sa taas, Tingnan natin yung sumadugtungan 35. natin kung parang leak dito. 35. Yan. Sa R32, ang standing niya dapat 205 to 280 PSI. Pero yung kanina, yung initial na natin, di ba, pag luwag pa lang natin ng cap na kanina, dapat walang sisirit, sinirit eh. So yung una kong suspect siya, pwedeng yung sa may bandang pito niya, maluwag. May nabibili naman ng ganyan yung shader valve niya. Tapos yung relative humidity natin, 66. Ayan, bumababa pa. Magana. Pag natin ito, Pero usually yung normal na relative humidity nasa 40 to 65 eh. Natin ngayon dahil 31. Marilin natin. Tingnan natin kung totoo nga sila sabi. 22 ang temperature, pero dito sa infrared, 28.8. Napakita ka tamen ha. Ito kasi yung temperature ng surface yung nire-reading niya. Itong baril natin. Kung saan nakaturo yung laser, temperature na yung nare-reading. So laki ng diferensya. 6.6 ang Ito difference. naman, room temperature. Second indication na mababa ang Freon, pag andito ka sa outdoor unit, yung ibinubugang hangin ay hindi mainit. Yun ang third indication. Pag nakita nyo nag-yellow ang high side, yung discharge line, talagang kulang ang Freon sa loob. Yung pin kasi nandun sa motor ko eh. Protok mo doon. Yung sa may mismo So, yun no. Hindi talaga. Undercharge. Sa may yan. Lower wing. Tumas konti.
Kakarga na yan. Hindi pa. Kapurge ko dito ah. Tanggalin muna natin yung hangin dito sa off. Yan, okay na. Okay. Saka tayo magkarga. So, magkakarga na tayo. So para sa 220. So, open na natin tong Mga 300. Ano lang naman siya, standing pressure, no? Standing hanggang 280. Yan, ano na, 275. Ayun na. 275. Tanggalin na natin yung unit sa loob. Sarada na natin itong ano. Oh, tignan mo kung mainit itong buga. Hoy! Aircon ha. Oh, minit na siya konti ha. Pero kita mo niyo yung mga suha dito. Woo! Paret. Kinukulang to na. Tatlo ba ha? Para malaman ha. So hindi na siya nag-yellow this time. Naging normal. Hindi na siya nag-yellow. Hindi na siya nag-yellow, boss ha. Pagka nag-yellow kasi indication na undercharge yun. Undercharge. So ngayon siya naging balance na. Ito yung kargada niya, 125. Ayan, 120. 120. Yan yung ambient temperature natin is 37. 37.5. Yan na yung reading niya, 20. Sarado ang room. Pero bababa pa yan. Tutok pa natin. Oh, diba? 19.4. So, 125. Salamat. 5, 10, 15, 20. Success po naging araw. Identify po natin kung saan nanggagaling yung leak at lumamig na rin po yung aircon. At thank you nga pala sa mga nanood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Marami po tayong matutunan dito. Thanks! Ciao for now!